Matapos nilang lisanin ang bahay, mahigit isang oras din silang paikot-ikot lang sa ginagawang pagmamaneho sa kalsada. Mukha na siyang naimbyan na sa lalaking kasama. Hindi yata bar hopping nais itong gawin kundi joyriding. Inabala mo lang ba ako para may makasama kang mag-ikot-ikot sa kalsada? Sarkasikong ani Xavier sa kaibigan. Kanina pa kasi ito hindi makapag-decide. Sa dami ba naman ng bar na napasukan nito, baka nalilito na ito kung saan magpapakasasa or the worst scenario is, baka sa dami ng babaeng naikama nito. Takot itong sabay na makasagupa ang mga yon. Emerson grinned devilishly. Chill bro, wag mo namang ipahalata excited ka na makakita ng mga panibagong pakwan. Kung di lang sana delikado, baka inudgod niya na to sa manibela. Kasama na talaga sa personality nitong pagiging bulgar. He don't use filter at all. Ganito to katotoong tao to the point na kahit sino mang taong makakasama nito, mapapailing na lang talaga. The words are out. Prevention is late. That is what Emerson is. He will say what he wants to say. Crossing out the words is not on his vocabulary. Finally, I found you. Sinilip ni Xavier. Sa bintana ng kotse ang lugar na tinutukoy ng kaibigan. His eyes wandered and seek for the bar signage. Hinanap din ang pandinig niya ang malakas at nakakabulahon na tugtog. There is none. Instead, kaharap nila ngayon ng isang building na may malawak na parking lot. Abala si Emerson sa paghahanap ng pwesto para maipark na ang sasakyan, pero siya hindi pa rin matinag at makapaniwala. Diyan ka na lang ba? Hindi ka na bababa? Emerson asked with furrowed brows. Okay ka lang ba? Still can't get over of the shock. Xavier uttered his nonsense thought. Akala ko talaga sa bar tayo pupunta at magpapalipas ng boredom. Tinampal siya sa balikat na nakabungis-gis na kaibigan. Magunos dili ka, oy. May trauma pa ako sa club na nagdaang linggo. Halos hindi na ako makauwi sa sobrang hilo ko, 4 na baso pa lang naman ang natungga ko. Yun pala nilagyan ng kung anong inumin ko. Puwisit na babaeng yun. Mabuti na lang at di ako mahilig maglagay ng cash sa pitaka. Baka pulubi na ako sa mga oras ito. Mahabang salaysay ni Emerson. Tatawa habang naiiling na pumanaog na si Xavier sa kotse nito. Si Emerson naman pumunta sa likod saka binuksan ng trunk. Planado na talaga nito ang gagawin nila ngayon kasi dinalahan pa siya nito ng sapatos na dapat suotin. Nauna pala siyang pumasok sa building. Di niya maiwasang mamangha sa tanawing bumungad sa kanya. A large constructed wall with grips for hands and feet is standing proud in the entire area. Nilapitan niya mga hugis bato na iyon para hawakan. This will be the first na susubok siya ng adventurous activity. Aside from boredom activities, of course. Catch! Nahimasmasan na lang si Xavier nang maka-amang mukha dahil sa biglaang paghagis nito ng gagamitin niyang sapatos. Pati ba mukha? Ginagamit ng pangsalo ngayon? Iba talaga kapag attorney, no? Inihagis niya pabalik kay Emerson ang sapatos pero may agimat yata ang loko. Mas mabilis pa nga ito sa kidlat. Agad tong natigilan sa kakomendat para asarin siya. Natigil lamang ang kamay niya na aktong ihahagis ang isa pang pares ng sapatos na may lumapit na staff. Isa-isa nilang binigyan ng helmet kanina saka tinakpan ng rope na konektado rin sa itaas. Nang masigurong secured na ang pagkakatali ay nagbigay ito ng mga safety measures as guide. Siya lang atang nakatuon ng pansin sa sinasabi ng staff kasi nalingonan siya ni Emerson na nagsisimulang humakbang paakyat sa mataas na pader. Humanga siya dahil matatag ang bawat hakbang na ginagawa ng kaibigan. Sisiw lamang itong wall climbing kung ikukumpara sa naging training nito sa Police Academy. Naengganyo siyang umakyat na rin para maghabol kay Emerson. Noong una nanginig pa ang mga paa niya at takot pa siyang magkamali ng apak dahil baka malingat siya at babalik na naman siya sa umpisa. Pero kalaunan, nakuha na ang tamang ritmo. Ilang sandali lang pareho na silang nasa taas. Naakyat ni Emerson. Nangalay yatang bigla ang mga paa nito kaya huminto na muna ito sa pwesto. Ipinagpatuloy niya ang pag-akyat pataas. Ilang hakbang na lang kasi maaabot na niya ang dugo pero biglang nagsalita si Emerson na siyang dahilan para mawalan siya ng balanse. Mas gumanda si Apolinario ngayon na. Mahina lang ang pagkakasabi nito ng mga kataga pero umalingangaw iyon sa buong pandinig ni Xavier. Sinubukan niya pang pigilan ang tuloy-tuloy na pagkadaostos pa ibaba pero sa tuwing susubukan niya, mas lalo lang nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Sa huli, hinintay niya
na lang hanggang tumapak na ang mga paa niya sa sahig. Malawak ang isip ni Emerson. Nang tingalain niya ito, nasa dulo na ito ng mataas na pader. Final na ha, ikaw na talaga ang magbabayad. Ngayon, mahina palang tuhod mo, attorney eh. Pasigaw na pang-asar pa ni Emerson sa kanya. Kung di lang siguro mabait ang helmet, ay baka naibato niya na ito sa gunggong ng lalaki. Pero sa kabila ng inis na nararamdaman niya ngayon, mas malaki ang urge ng kanyang curiosity. Paano nito nasabi na mas gumanda na si Angie ngayon? Nakita na ba nito ang babae? Kailan? Saan? The girl is nowhere to be found after that steamy encounter. Matapos itong magpaalam na aalis na para doon, magpahinga sa bahay nito, Apolinary left without trace. Nang puntahan siya nito sa shop nito, matapos makita nakalock ang gate ng bahay ni Angie, ay sarado na iyon. Sunod niyang pinuntahan ang ospital na pinagtatrabahuhan na nag-iisa nitong kaibigan, pero wala na rin daw ito doon. Kasabay nitong nawala ang babae. Is she really avoiding me? Sana hindi. Munting usal ng isip ni Xavier. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo habang hingal na hinihintay ang pababa na kaibigan. Kumakalam na sikmura ang tuluyang nagpagising sa inaantok pa niyang diwa. Tila nagrarambulan na mga alaga niya sa loob. Wala na yatang sinasanto ang mga ito at balak pa yatang gawin na umagahan ang nananahimik niyang bituka. Nang tignan ni Angie ang banda ng bintana para siyang kinikiliti sa nakikitang pagpapumilit ng sinag ng araw na pumasok para lamang batiin siya. Dinig niya rin ang pagpapalitan ng pagtilaok ng mga manok sa bakuran. Noong una niyang pagtungtong sa lugar na ito, nagdadalawang isip talaga siya kung makakayanan ba niyang mamalagi at magtagal sa ganoon kaliit na bayan. Hindi ganoon kalakas ang signal ng cellphone at bihira lamang na may taga mapapadpad dito na taga-syudad. Limited lamang din ang mga kainan at pasyalan, hindi katulad sa nakagawi ang syudad. Naiirita siya sa tuwing sasapit ang umaga dahil wala silang kuryente at maaga pa siyang nagigising. Dahil maingay ang tilaok ng mga manok, pero ngayon tila musika na sa kanyang pandinig ang natural na alarma ng mga iyon. Sa umaga at pati rin ang katahimikan ng paligid, dulot ng kawalan ng kuryente. Kinuha ang isang papel na inipit sa isang baso ng tubig ang kanyang atensyon. Nag-inat siya mga baraso niya bago niya yun inabot. Sulat kamay yon ni Apple. Nagpapaalam na kumain muna siya bago pumunta sa gulayan. May pahabol pang banta na hulihan. Kung susuway siya, hindi siya nito dadalhan ng pasalubong mamaya. Magaan ang pakiramdam, bumangon siya sa higaang kawayan na pinatungan ni Apple ng may kanipisan na foam. Gustong gusto niyang malamig na pakiramdam kaya kahit nag-debate sila ni Apple nang bumili sila ng hinihigaan niya, di talaga siya nagpatalo dito. Tinabi niya ang higaang foam tsaka sinunod na buksan ang bintana. Tuluyan ang pumasok ang sinag ng araw na umuko pa sa loob ng bahay. Gising ka na pala, Ineng. Alika na at mag-almasal na tayo. Sinuklian ni Apolinario ang matamis sa pagkakangiti ng lola ni Apple. Actually, hindi nito tunay na lola ang matanda. Ito raw kasi ang inatasan ng papa niya na mag-alaga sa kanya noon, kaya't sa halip na ituring na yaya, tinuring to ni Apple na parang totoong kamag-anak. Sige po la, maghihilamos ng pumuna ako tapos sasaluhan na po kita dyan. Nagmamadaling pumunta siya sa likod bahay. Bit-bit ang tabo na may lamang tubig, daan-daan niyang binasa ang mukha. Sinigurong makuhang nanigas na muta sa kanyang mata. Di na siya gumamit ng sabon kasi lately, madali siya nagkaroon ng maliliit na rasya sa balat. Pinapatayo pa niyang mukha gamit ang malambot na bimpo nang para siyang hinihila ng amoy ng mainit at tsokolate. Di na siya nag-aksaya pa na maraming oras. Agad siya pumunta sa kusina. Nadatnan niya ang matanda na naghahain nang umuusok pa sa init na tsokolate. Malawak ang pagkakangiti nito na makita, mabilis siyang nakabalik kaagad. Ito talagang batang to. Pag may tsokolate talagang lakas ng pang-amoy, baka ito mapaglihian ng anak mo ha? Pabirong anito. Sa sinabi ng matanda, nahimas niya ang kamay sa kanyang lumulobo ng tiyan. Nasa ika-4 na buwan ng kanyang pinagbubuntis, gayon pa man, malaki na ang umbok ng kanyang tiyan. Marahil dahil sagana siya sa pagkain, dahil hindi na siya ganon kapihikan sa pagkain. Di tulad nung una, kukuha na sana siya ng sariling pinggan at kutsara, pero naunahan siya ng matanda, kaya dumiretso na lang siya sa lababo para maghugas ng kamay.
Natatakam at ilang beses siyang lumunok ng laway na makita mga pagkaing nakahain. She really loved the view of the omelette placed on her plate. Hitik yon ng dahon ng sibuyas kaya't nanonood ang aroma nito sa kanyang ilong. Walang sinayang na oras, nanilantakan niya na ito ng kain. Malalaki ang ginawa niyang pagsubo nito kasabay ng kanin. Sinabayan pa rin ito ng paghigop ng mainit at tsokolate. Patuloy lamang ang ginagawa niyang pagsubo hanggang sa natigil siya na maramdaman na may mga matang nakatitig sa kanya. Hilaw siyang napangiti nang malingonan niyang matanda na giliw habang nanonood ng magana niyang pagkain. Tinabunan pa siyang bigla ng konsensya na makitang malaki na ang nabawas sa omelette na nasa plato. Ay naku po Lola, pasensya na po talaga. Hiyang-hiya at nakayokong hingi ng paumanhin ni Apolinario. Tinawanan lang siya nito habang inaabutan siya ng tubig. Sige, kumain ka lang Ineng. Para sa'yo talaga yan. Niluto yan ni Aris para sa'yo bago siya umalis kanina. Huwag mo akong alalahanin kasi maaga akong nakakain ng bibingka na inihatid dito ng kapitbahay. Matanda na ako kaya hindi na ako ganon kalakas kumain. Nangisda pang mata ni Apolinario nang mula sa kung saan naglabas sa matanda ng 2 bibingka. Mas lalo tuloy nagtubig ang kanyang bagang. Alam niya kasi kung gaano kasarap magluto ng bibingka ang mga tao dito. Sinenyasan siya na matanda na ituloy na ang pagkain. Sumunod naman siya dito. Ilang sandali lang nasimot niya na ang laman ng plato. Tinakpan pa niya ang bibig nang bigla siyang mapagdighay dahil sa kabusugan pero umabot pa rin yon sa pandinig ng matanda. Natatawa na hinaplos nito ang kanyang buhok. Balak sana nitong akuin ang paghugas ng kanyang pinagkainan but Apolinario insisted na siya na ang gagawa. Mabutit sumang-ayon din ito, kinalaunan. Nagbirin to na dumiretso siya sa bakuran pagkatapos siya maghugas kaya yon ang kanyang ginawa. Lumawak ang kanyang pagkakangiti na makitang naroon din to sa mesang kawayan na tambayan nito para magpahangin. Naroon din ang isang panibagong tasa na mainit at tsokolate at ang bibingka. Inoko pa ni Angie ang bakanting pwesto sa gilid ng matanda, tsaka sinimulan na ang pagpapapak sa kain sa bibingka. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang atensyon nila pareho'y nakatuon sa kumpol ng mga batang naglalaro sa labas. Naaliw siyang tingnan na masayang pagtatawanan ng mga ito sa tuwing nagkakaroon ng bagong taya sa nilalarong habul-habulan. May balita ka pa ba tungkol sa ama ng anak mo? Biglaan ang ginawa niyang paglingon kay Lola Beth. Simula kasi nang sumulpot silang dalawa ni Apple sa bahay na ito, hindi nag-usisa ang matanda. Higit 3 buwan din tong hindi nagtanong. Ang buong akala pa ni Apolinario, akala na matanda, si Apolinario ang ama ng pinagbubuntis niya. Katulad ng akala ng mga kapitbahay. Nailapag niya ang tasa sa mesa, tsaka hinarap si Lola Beth. Alam niyo po? Mahina tong tumango sa kanyang naging tanong. Laglag ang balikat, tumingin siya sa ibang direksyon. Nilaro-laro niya ang mga daliri ng kanyang kamay pero naramdaman niya ang maagang paghaplos ng matanda roon. Hindi ka dapat mabahala, Ineng. Alam ko may dahilan kayo ni Aris kung bakit hindi niyo winawas to ang akala ng ibang tao tungkol sa inyong dalawa. Kung tutuusin, maligaya ko at ninanais pa sana maging tunay na lang kayong mag-asawa. It took her a lot of self-control para pigilan na wag mapabulakak ng tawa. Ayaw niya maging bastos sa harap ng matanda, lalo't seryosong-seryoso to sa sinasabi. Hindi ba nito alam na ang Aris nitong alaga noon ay Apple na ngayon? Na mas malakas pa itong rumampa kaysa sa kanya? Come to think of it, simula nang dumating sila dito, sa bayan, naging mapili na ito sa mga salitang ginagamit. Sa pananamit naman walang nagbago since hindi naman to nagsusuot ng mga hipit sa katawan nito na parang babaeng tingnan kahit noon pa. Kinain tuloy siya ng konsensya. Ang dami ng sinakripisyo ni Apple para sa kanya. Umalis to sa pinagtatrabahoang ospital na malaki ang sahod nang sabihin niya na kailangan niyang lumayo. Ngayon na may isang maliit na ospital, ang malaki ang sahod nang sabihin niya na kailangan niyang lumayo. Iniwan itong maginhawang buhay sa syudad para lang samahan siya at suportahan ang kanyang pagbubuntis. Ayos ka lang ba, Ineng? Pukaw ni Lola Beth sa malalim niyang pag-iisip. Marahan siyang tumango rito at saka nagpakawala ng tipid ng ngiti. Tinapik nito ang kanyang balikat bago nagpaalam na may pupuntahan tong kapitbahay na magpapahilot at didiretso na rin daw to sa gulayan. Naiwan siya mag-isa sa bahay. Di niya namalayan madami na palang oras ang dumaan. Ni hindi na rin niya napansin na lampas ng halian na.
Himalang hindi siya kinukulit ng kanyang sikmura. Mabuti na lang pala't marami siyang kinain sa agahan. Ilang sandali lang tanaw na niya si Apple na malawak ang pagkakangiti habang minamaneho ang van papasok sa kanilang bakuran para maiparada. Niyoko ni Apolinario ang suot na relo. 3:00 pa lang ng hapon. Maaga itong umuwi. Nakasabit pa sa leg nitong stethoscope. Di masyadong halata na madalian ang ginawa nitong pag-uwi. Pagkapanaog ng sasakyan, ginawa nitong paglapit sa kanya dahan-dahan habang kamay nakatago sa likuran nito. Behave ba si baby ngayon? Paano ba naman amoy na amoy niya ang bango ng Hawaiian pizza na paniguradong dalang pasalubong ni Apple sa kanya? Kakahain lang? Nagpuppy eye siya sa harap ni Apple. She pouted her lips to look even more cute pero pinitik lang ng gaga ang uso niya. Hindi mo kailangan magpa-cute. Ikaw lang naman talaga kakain ng lahat ng to. Kung di lang sana siya buntis, baka naglulundag na siya sa sobrang tuwa na makumpirmang Hawaiian pizza nga ang dala nito. Paano kayo ni Lola? Hindi kayo kakain? Kunwari, nag-aalalang tanong niya rito. Nakatanggap tuloy siya ng kutos mula sa kaibigan. Kumain ka na lang dyan. As if naman makikihati ka, alam ko, kulang pa yun sa'yo. Ginulo ni Apple ang kanyang buhok, tsaka yumuko ito para pumantay sa umbok ng kanyang tiyan. Nag-iwan pa to ng halik sa kanyang umbok. Nung una awkward yun sa kanya pero kalaunan, nakasanayan niya rin lalo na't palagi itong ginagawa ni Apple tuwing uuwi galing sa trabaho. Naglakad to pabalik sa van, tsaka sa likod kinuhang isa pang kahon. Marahil para sa kanilang dalawa ni Lola Beth. Sabay silang pumasok ng bahay at nilagay ang box ng pagkain sa mesa. Unang binuksan ang box ng kanyang pizza at saka inalok ang kaibigan, pero umiling to bago pumunta sa kwarto nito para magbihis ng pambahay. 3 piraso nang naubos niya na lumbas to sa kwarto. Sinundan niya lang to ng tingin. Nang pumunta to sa kusina para kumuha ng tubig, pinanood niya rin ito. Apple, may gusto ka ba sa akin? Siguro nga may sariling isip ang bibig niya dahil bigla itong nagtanong kay Apple. Naiboga ni Apple nang wala sa oras ang tubig na dapat sana lalagukin. Pumasok pa yata ang iba sa loob ng ilong nito. Hindi ka ba nagpapalipas ng gutom? Baka maapektuhan ang bata sa kaparaningan mo, ha? Diyos ko, delikado. Nang liit pa ang mata niya sa katatawa. Kahit kasi siya mismo hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Bilisan mo kasi ang pagkain para hindi ko ano-anong pumapasok dyan sa kokote mo. O ito pa pinya yan. Ubusin mo para maliwanagan yung isip mo. Babe, subuan mo ako. Sige na. Gato niya na pang-asar sa kaibigan. Para nandidiring iniwasan siya ni Apple, pero plano niya talagang patuloy tong asarin kaya hinaharangan niya ito. Tulad ng palagi niya nakikita sa telebisyon, tinukod niya ang 2 kamay sa pader para ikulong ang kaibigan. Natigilan si Apple sa kanyang ginawa habang siya'y pigilang tawa na pinagpatuloy ang pang-asar dito. Marahan niyang niyoko ang mukha para aktong hahalikan to sa labi pero siya tong biglang natuod sa kinatatayuan. Nang mula sa bintana sa kanang bahagi, nakita niyang lalaking mga mata ni Lola Beth. Agad sana siyang aalis sa pesto pero bigla ay naramdaman niya ang paghapit ni Apple sa kanyang bewang. Naramdaman na lamang niya na nakalapat na ang labi nito sa labi niyang nakaawang dahil sa sobrang pagkagulat. Huwag ka na magbiro ng ganito sa susunod. Seryosong ani Apolinario bago siya nito iwan na nakatigagal.